Nanawagan naman si IPEC Party List Representative Sergio Dagook kaugnay sa patuloy na pagtaas ng singil ng presyo sa kuryente sa Pilipinas. Si Julian Bunag sa detalye. Why is the Filipino household the final shock absorber for global market volatility? We must review this contract to ensure that risk is shared, not just passed on. Yan ang tanong ni APEC Party List Representative Sergio Dagook sa gitna ng paulit-ulit na bigla ang pagtaas ng singil sa kuryente na anyay mistulang direktang ipinapasa sa mga consumer. Dagdag niya, kadalasan ay nagugulat na lang ang mga pamilya sa tuwing matatanggap ang kanilang buwan ng electric bill. Ito pong pangyayaring ito ay paulit-ulit na nangyayari sa Region 7, Region 6 at Region 8. The public should not be penalized for these inefficiencies. Inefficiencies should not be subsidized by Filipino people who are burdened by the same situation. Ayon sa kongresista, isa ang electric power sa mga industriyang mayroong maraming ipinapataw na buwis at singil sa mga consumer nito. Base anya sa orihinal na bersyon ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, walang tax o buwis ang generation charge sa singil ng kuryente na malaki anyang ginhawa para sa mga consumer. Bumababa na sana ang ating generation charge kung hindi nagbago yung probisyon ng IPIRA na wala siyang buwis. Kasi sa sinasabi ko, mahigit sa kalahati ng ating binabayaran ay generation charge. Pero mula nang maipasa ang expanded VAT law o ang Republic Act No. 9337, sinimulan na rin ang pagpapato ng VAT o buwis sa buong electricity supply chain ng bansa. Sa huli, binigyang diin ni Representative Dagook na kailangan ng mga Pilipino ngayon ang isang pamahalaan na may konkretong plano, agad na kumikilos at pumoprotekta sa publiko. The energy crisis, it is a test of governance. And Mr. Speaker, we are currently, with all due respect, we are currently feeling, but the tolls are in our hands and the law is in our side. The only thing missing is the immediate and sustained action that our people deserve. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.